Shalom! Kumusta at mabuhay po kayo mga kababayan? Napagpasyahan ko po na gumawa ng part 4 sa The Truth About Tithing dahil marami ang tila natatakot na ipatupad ang tithing system sa kanilang grupo. Ito ay bunga ng maling pagkaunawa sa ilang bagay tungkol sa tithing. Isa na ang akala na 10% ng gross income. Hindi po totoo yan. May tama po na computation ng tithes. Nagkataon lang na karamihan ng alam ng iba ay mali. Kailangan lang po ng paglilinaw at paliwanag tungkol sa bagay na ito. At yan ang ipapaliwanag natin dito. Ang channel na ito ay hindi po ginawa ang video na ito upang humingi ng tithes, offerings, gifts at donations. Ang pagtalakay na ito ay dulot ng dama-dami na request ng mga taga-subaybay na gumawa ng paliwanag tungkol sa tithing. Ang layunin ng video na ito ay linawing ang tithing system ayon sa Torah. Kasabay na rin ang pagkakataon na makapagbigay gabay sa publiko upang huwag madaya ng sinuman o anumang grupo. Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Alf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Sari-sari po na mga paksa ang tinatalakay dito, na may kinalaman sa buhay ng tao, at sa kapaligiran, at mga pangyayari, sa paraan na madaling maunawaan at entertaining pa. Feel free to comment kung may napuna kayong mali, dahil open po kami sa mga corrections. Hindi objective ng channel na ito ang magparami ng members ng religious organization. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Sa nakaraang 3 videos about tithing ay natalakay natin ang mga katotohanan tungkol sa tithing o pagbibigay ng ikapo. May mga naipaliwanag tayo na mga hindi na applicable pero meron din applicable pa rin hanggang ngayon. Gaya ng mga naipaliwanag natin sa part 1, 2, at 3. Ang napansin ko ay karamihan ng mga mananampalataya ay takot na ipairal ang tithing system sa kanilang nasasakupan. Akala ng iba ay napakalaki na bahagi ng kanilang kinita ang ikapo. Akala ng iba ay mapupunta lahat ito sa kanilang bishop o minister o priest. Dito sa part 4 ay ipapaliwanag natin kung bakit hindi dapat katakutan ang pagpapairal ng tithing system at kung paano ang tama na computation. Paano nga ba ang tama na pag-compute ng tithes o ikapo? Sa video na ito ay magugulat kayo dahil karamihan ng akala ng mga mananampalataya sa tithing system ay mali. Magugulat kayo dahil sobrang laki pala ng kinukuha ng ibang mga pastors o ministers na tithes na dapat ay maliit lang naman. Magugulat kayo dahil linoloko lang pala nila kayo. Ang akala na ganun kalaki ang tithes ang dahilan kung bakit ang iba ay nag-aalangan na magbigay. Nag-aalala na sa dami ng mga bills na babayaran ay wala nang matira sa kanila o kaya baka hindi na magkasya pambayad. Ang akala na mandatory magbigay kahit na marami ka pang expenses na babayaran o kaya ay mapipilitan ka magbigay kahit na walang kinita ay isang malaking pagkakamali din. Ang mga pagkakamali na ito ang nagtutulak upang magkaroon ng pag-aabuso sa kapangyarihan o corruption sa loob ng isang religious organization. Ang isang pagkakamali pa ay ang akala na ang tithes ay napupunta sa priest o minister. Hindi po totoo yan dahil 1% o 10% of 10% lang ang karapatan ng priest o pastor. Ito ang tinatawag na tithe of tithes.
Ang mga pagkakamaling ito ang dahilan kung bakit may mga mangangaral na ayaw ng tithing system upang huwag husgahan. Mga lingkod ng pangangaral ng mabuting balita na hindi tumatanggap ng tithes ng kanilang mga nasasakupan. Pero mali din po ito at hindi naaayon sa kalooban at pamantayan ng Elohim. Ipapaliwanag po natin yan bandang huli. Ang pag-usapan muna natin ay kung paano mag-compute ng tithe. Ang iba naman ay nag-overthink na mahirap ang mag-compute ng tithes. Ang iba ay nahihirapan mag-compute kaya ayaw na lang magbigay. Ang iba ay magbigay na lang kaysa sa mag-compute pa. Mali din po yan. Mag-umpisa tayo kung paano naging mali ang computations ng karamihan tungkol sa tithes. Ang karaniwang akala, ang formula ng pag-compute ng tithe ay ganito, gross income multiplied by 10% equals tithe. Halimbawa, kung ang gross salary daw ng isang empleyado ay 20,000 pesos. Akala ng iba ay doon mag-compute ng 10%. Kaya akala ay 2,000 pesos ang tithes. Pero mali po yan. Mali yan dahil kakaltasan ka pa ng company ninyo ng government taxes, statutory deductions, gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at iba pa. Halimbawa ang company deductions ay umabot ng 3,000 pesos, ang net salary ay magiging 17,000 na lamang. Akala ng iba ay sa take-home pay mula sa net salary ang magiging batayan ng 10% tithe. Kaya akala sa example na ito ay 1,700 pesos ang tithe. Pero mali po yan. Masyado pa yan malaki para maging tithe sa ganitong uri ng income. Tama ang formula na, net income times 10% equals the amount of tithe. Pero hindi po basta ganun lang ang net income ng isang empleyado. May cost po ang pagiging empleyado. Gumagastos ka sa pamasahe o gasolina papunta sa trabaho at pauwi. Kumakain ka sa trabaho. Nagbibihis ka ng maayos sa trabaho. Kailangan mo mag-toothbrush, mag-perfume, at ng personal grooming at hygiene. Ikaw mismo ang makakaalam nito. Kaya madali mong makwenta. Ipagpalagay natin na 9,000 pesos ang nagagastos ng isang empleyado sa bawat buwan para sa gastos sa pagpasok sa trabaho. Paano natin ito malalaman? Halimbawa, ang gastos mo bawat araw sa pamasahe ay 200 pesos, back and forth. Sa pagkain ay 100 pesos. Yan ay 300 pesos sa bawat araw. Kung 26 days ang pasok mo sa loob ng isang buwan, yan ay 7,800 pesos bawat buwan. Pamasahe at pagkain pa lang yan. Ipagpalagay natin na para sa personal grooming and development ay gumagastos ang isang empleyado ng 1,200 pesos sa bawat buwan. Ito ay aabot sa kabuuhang halaga na 9,000 pesos sa bawat buwan. Kailangan mo itong ibawas sa kita mo dahil puhunan mo ito para makapagtrabaho. Hindi ito income. Kaya ang true net income talaga ng isang empleyado sa example natin na ito ay 8,000 pesos na lamang. Dito natin dapat ibatay ang computation ng tithes. 8,000 pesos multiplied by 10% equals 800 pesos. Kaya ang tunay na tithe dito ay 800 pesos lang. Ito ang tama na computation ng tithes. Para lang itong negosyo o business. Sa business, ang profit ay nakukuha matapos ibawas ang puhunan o capital. Ganito ang tamang computation ng tithe para sa mga businessman. Mula sa benta o gross income from sales, ay ibabawas muna ang mga gastos sa bayarin sa taxes at OPEX o operational expenditures. Ibabawas din ang puhunan, at saka pa lamang mag-compute ng tithe. Malulugi ang negosyo kung pati ang puhunan ay madadami sa computation ng tithe. Kapag isinama ang capital sa subject for tithe ay malaki ang posibilidad na darating ang araw na mauubos pati ang puhunan. Narito ang simple na paliwanag. Kunwari ay 9,500 pesos ang gross income ng isang negosyo. Maaaring sa isang buwan o isang linggo o isang araw. Kapag inuna natin ibawas ang tithes ay ganito ang mangyayari. Ang 10% ng 9,500 ay 950. Kapag ibinawas natin yan ay 8,550 na lang ang natitira. Mukhang ayos pa naman. Kaya lang paano kung ang puhunan pala ay 9,000?
At kaunti lang ang kinita sa pagkakataon na ito kaya may tubo lang siya na 500. Kapag binuwas natin ang puhunan ay negative o lugi na agad ng 450. Kung ito lang ang puhunan ng isang businessman ay magiging 8,550 na lang ang rolling capital o puhunan niya sa susunod. Kapag naulit ito ng 20 beses ay mauubos ang kanyang capital sa kababawas ng tithes. Hindi po gagawa ng ganitong sistema ang Elohim. Talo po dito ang mga namumuhunan. Kaya mali po na ibawas ang tithes batay sa gross income o kabuuan na benta o sweldo. Isa pa, kapag hindi kumita ang negosyo o lugi ang negosyo ng isang tao, ay hindi siya kailangan na magbigay ng tithes. Hindi maaari na magbigay ang sinuman ng bagay na wala siya. Alam ng Elohim yan. Kaya ang mga tao na walang trabaho, o may trabaho pero maliit lang ang kinikita at hindi sapat, ay hindi nararapat na magbigay ng tithes. Isang hypocrisy kung magbibigay ng tithes sa kabila ng financial situation na hindi maganda. Ang tanong, nasa Biblia ba yan? Opo, mababasa yan sa Deuteronomy chapter 14, verse 22, kung saan ay mababasa na nakasaad na ang tithe ay nakabatay sa increase. Ibig sabihin, kapag walang increase ay walang tithe. Ang ibig sabihin po ng increase dito ay hindi yung salary increase. Ang ibig pong sabihin ay income kung empleyado at profit kung negosyante. Kaya ang net income at net profit po ang pinagkukunanan ng tithe at hindi ang gross income. Narito ang isa pa, tungkol naman ito sa tithe mula sa alagang hayop. Ayon sa Leviticus chapter 27, verse 32, ay ang bawat ikasampung hayop daw ay siyang tithe para sa Elohim. Ganito yan para mas maunawaan ninyo. Ang inahing baka ang pinakakapital o puhunan dito. Ang mga guyang baka na mga anak ng inahing baka ang increase. Hindi kasama sa bilang ng tithe ang inahing baka dahil siya ang kapital. Kapag inihandog ito bilang tithe offering ay matitigil na pansamantala ang negosyo. Dahil mawawala ng inahing baka bilang puhunan. Kaya hindi pwede isama ang inahing baka. Hindi pwede nakasama sa computation ng tithe ang kapital. Ang ikasampung guyang baka naman ang siyang tithe. Pero kung siyam lang na guyang baka ang ipinanganak ng inahing baka, o anumang bilang na mas mababa pa sa 10, ay walang tithe, ayon sa paniniwala ng mga Jews. Walang tithe dahil walang ikasampu. Sa mga natalakay natin na ito mula sa Biblia, ay may ilang bagay tayong nalinawan. Una, ang tithe ay kinukuha sa net income at hindi sa gross income. Pangalawa, hindi kasama sa tithe ang capital. Pangatlo, ang tithe ay hindi applicable kapag walang income. Kaya huwag mahihiya kapag walang pambigay ng tithes. Huwag ma-pressured. Huwag matakot na abusuhin ito. Huwag mag-alala na baka masyado itong malaki at wala nang matira sa'yo. Alam ng Elohim ang ating sitwasyon. At mas lalong alam niya ang kanyang sinasabi at mga pamantayan. Alam niyang hindi magiging pabigat sa mga tagasunod ang tithing system. Huwag mahiya ang nagbigay ng maliit. Huwag magmalaki ang nagbigay ng malaki. Hindi po nasusukat yan sa laki ng halaga ng ibinigay. Kagaya ng parable ng Messiah kung saan ay may mga mayaman na nagbigay ng malaking halaga at may matandang byuda na mahirap na nagbigay ng barya lamang pero ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Kaya ang matandang byuda ang pinuri ng Messiah. Ganoon din po sa tithing. Same principle lang. Huwag po ninyong tingnan ang laki o liit ng halaga. Dahil kahit 100 man yan, 500 man yan, 1,000 man yan, 5,000 man yan, 10,000 man yan, silang lahat ay pare-parehong 10% ng biyaya na ipinagkaloob ng Elohim, 10% ng pagpapala lahat, gaano man kalaki o kaliit. Hindi po nararapat na ang pinagpala ng Elohim ng 1,000 ay magbibigay ng parehong halaga na ibinigay ng pinagpala ng 100,000. Kaya nga ang tithing system ay nakabatay sa percent at hindi sa monetary value. Ayon sa Deuteronomy chapter 16, verse 17, ang bawat isa ay magbigay kung ano ang kanyang kakayanan, ayon sa pagpapala na kaloob ng Elohim sa bawat isa.
Linawin ko lang po, dahil ginagamit ang talatang ito ng iba bilang batayan na magbigay kung ano lang ang gusto at hindi na kailangan sundin ang tithing system, ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang pagbibigay ay naaayon sa pagpapala na natanggap mula sa Elohim. Pero hindi ibig sabihin na kahit magkano lang ang ibibigay mo, malaki man o maliit man. Dahil may pamantayan ng pagbibigay na kung babalikan natin ay mababasa sa Deuteronomy chapter 14. Yun ay ang 10% o tithe. Kaya ang 10% na tithe ay depende sa pagpapala ng Elohim sa isang tao. Walang labis at walang kulang. Yan po ang ibig sabihin. Tandaan din na ang Elohim ang nagbibigay ng pagpapala sa bawat tao, kaya huwag husgahan ng tao na maliit lang ang naibibigay. Ang tithing ay isang paraan ng Elohim upang siya ay maging patas sa lahat ng nagbibigay at walang makapagmamalaki. Bago tayo magtapos ay isang paglilinaw muna. Bakit kailangan na ipagpatuloy ang tithing system sa ating panahon? Kailangan po ito upang magpatuloy ang mga nasimulan ng mga tunay na mangangaral ng Elohim. Maaaring ang isang grupo ay nag-umpisa na walang tithing system na kagaya namin. Walang sweldo o allowance ang mga preachers at elders. Ang lahat ay naghahanap buhay, at ayos lang sa kanila yun. Kaya lang ay malaki ang posibilidad na magbago ang lahat sa mga susunod na henerasyon. Marami na akong na-observe at nakausap na ganyan. Halimbawa isang maliit na grupo na pami-pamilya lang nila ang kaanib sa kanilang paniniwala. Ang ama ang nagtuturo ng Bible sa kanyang mga anak. Gaya ng isang boss ko dati. Namulat sila na ang kanilang ama ay may sariling relihiyon. Pero nang mamatay na ang kanilang ama ay wala naman nagpatuloy nito sa kanilang magkakapatid. Kaya nawala na ito. Ganoon din ang mga nangyayari sa ibang maliliit na mga grupo. Kadalasan ang mga anak, habang lumalaki at maraming ibang taong nakikilala, ay humihina ang paniniwala sa pananampalataya ng kanilang ama at nagkakaroon ng pagdududa. Baka sariling paniniwala lang ito ni tatay. Bakit parang kami lang ang ganito? Bakit kakaunti lang kami? Bakit mas marami sa ibang grupo at paniniwala? Bakit hindi kami gaya ng karamihan? Kaya kapag namatay na ang tatay o magulang, ay tila kasamang nabaon ito sa libingan ng kanilang pananampalataya, at nakakalimutan na ng mga anak. Walang nais magpatuloy, na hindi malaman kung nahihiya o ikinakahiya ang relihiyon ng kanilang ama, o mayroon ng sariling paniniwala. Kadalasan ang nangyayari, ay napapangasawa ng iba ang relihiyon o paniniwala. Lalo na ang mga anak na babae. Mapipilitang sumunod sa paniniwala ng lalaking mapapangasawa niya. Mabuti nga sana kung pagkakaiba lang sa religious belief ang problema. Mas malala kung hindi mananampalataya ang mapapangasawa ng mga anak. Mga masasamang tao, maraming bisyo, nasayang lang ang lahat ng inumpisahan ng magulang. Nasayang lang ang katotohanang natuklasan at nalaman. Hindi gaya ng mayroong tithing system na umiiral upang may mga nakatalagang maglilingkod para sa mga mananampalataya na hindi naman magkakaroon pa ng suliranin sa kanyang pansariling pangangailangan. May maglilingkod para sa pananambahan. At may pondo para sa operation expenses ng kanilang religious group. Dahil maayos ang palakad ay marami ang mahihikayat na dumalo. Mababawasan ang mga nadidismaya kaya hindi na bumabalik. Mas maraming dumadalo ay mas may pagkakataon na makahanap ng matinong mapapangasawa ang mga anak, na may kaparehong pananampalataya. Tandaan na iba-iba ang tao kahit sa loob ng iisang pananampalataya, kaya hindi como ayos lang sa inyo ay ayos na sa lahat, ang kabataan ay wala pang maturity na gaya ng mga nakakatanda. Kaya kailangan nila ng environment for growth pa, ang pagtitipon at pagsamba ay isang lifestyle na nais ng mga baguhan na maging maayos para sa lahat. Kasama po yan sa dapat makonsider ng mga namamahala sa isang ministry, kung hindi man para lumago, ay para man lang magpatuloy. Ito ang dahilan kaya kailangan na magpatuloy ang tithing system upang ang isang religious group or organization ay maging matatag at magtagal. Walang magtitiyaga na hindi naman pioneer sa pananampalataya kung walang support system. Ito naman talaga ang dahilan kung bakit itinatag ng Elohim ang kanyang tithing system. Isa pa lamang yan sa mga dahilan. Marami pang ibang dahilan kung bakit kailangan na ipagpatuloy ang tithing system.
Una, ang tithing ay utos o tagubili ng Elohim sa lahat ng nagpapasakop sa kanya. Bukod dyan, ang tithing ay pagpapatunay na ang Elohim ang first priority natin sa lahat. Ang tithing ay pagpapatunay ng ating lubos na pagtitiwala sa Elohim, na kahit may gusto tayo paggamitan ng pera ay inuuna natin ang obligasyon natin sa Kanya, dahil alam natin na hindi niya tayo pababayaan sa ating mga pangangailangan. Ang tithing ay pagkakaroon ng paggalang sa Elohim. Ayon sa Deuteronomy chapter 14, verses 22-3, ang tithing ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng paggalang o respeto sa Elohim. Ang isinalin na fear sa English translations ay may kahulugan na revere or respect sa Hebrew. Kaya ang pagbibigay ng tithes ay pagkilala sa Elohim. Ang tithing ay paglalagay ng iyong puso sa Elohim. Ayon nga sa Messiah, maglagay ng kayamanan sa langit, dahil kung nasaan ang iyong kayamanan ay nandoon ang iyong puso. Ang dahilan kaya inilagay ng Elohim ang tithing system, ay upang matugunan ang mga pangangailangan ng ministry at ministry workers. Tandaan, ang Elohim ay hindi gumagamit ng magic. Gumagamit siya ng mga bagay na pisikal para sa mga tao na pisikal. Kaya kailangan din kumain, uminom, matulog sa maayos na higaan, at magpamilya sa isang tahanan, ng kanyang mga lingkod. Kaya kailangan niya itong tugunan. Hindi lalago at hindi magtatagal ang isang grupo kung walang maayos na support system. Hindi pwede ang pakiramdaman lang. Hindi pwede ang maghintayan lang. May panuntunan na itinatag ang Elohim na susundan na lamang natin. Ang tithing system ay hindi limitado lamang sa mga Levita. Ang tithing system ay support system ng Elohim para sa mga tao na naglilingkod sa kanyang ministry. Halimbawa si Melchizedek, na hindi naman Levite ay isang priest kung kanino nagbigay ng tithe si Abraham. Ang mga Levita ay kaya nabigyan ng karapatan sa tithes dahil sila ay naglilingkod sa ministry ng Elohim, gaya ng paglilingkod ni Melchizedek. Lahat ng mga Levita ay may karapatan sa tithes, pero hindi naman lahat ng mga Levita ay priests. Ang iba ay mga temple workers. Ang iba altar workers. Ang iba tagagawa ng tinapay. Ang iba tag-aayos, at marami pang ibang mga gawain sa loob ng ministry ng Elohim. Ang tithing ay para din sa messianic ministry. Sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 9, ay ipinaliwanag ni Apostol Shaul ang pakinabang sa tithes ng mga temple workers. Ganoon din daw, ayon sa Messiah, na nagbili na ang mga nagpapahayag ng mabuting balita ng Messiah ay may kabuhayan sa mabuting balita. Ang tithing, gaya ng nasusulat, ay para sa kapistahan ng Elohim. Ito ay upang tiyakin na lahat ay may dala na makakain sa kanilang pagdiriwang sa harapan ng Elohim. Ang tithing ay para din sa kawanggawa o charity para sa mahihirap at nangangailangan. Pangunahin dito ang mga Levita o gaya ng mga Levita na naglilingkod sa ministry ng Elohim. Pero hindi lang po sa mga Levita o ministry workers, kundi maging sa mga mahihirap, mga ulila, mga balo, at maging sa mga dayuhan o estanggero na nakikipamayan. Ito ang sistema at panuntunan ng Elohim upang suportahan ang mga naglilingkod sa kanyang ministry, ang pagdiriwang ng mga takdang kapistahan, at tulong sa kawanggawa para sa mga mahihirap at nangangailangan. Kaya ang tithing system po ay hindi pwede na baliwalain o isantabi. Ang tithing, ang susi upang magkaroon ng isang komunidad ng mga mananampalataya na maayos ang pamumuhay, dahil namumuhay bilang iisang pamilya, at hindi kanya-kanya. Ito ang tinutukoy na paraan ng kasaganaan ng buong community ayon sa kasulatan. Kung matututo lang tayo na ipairal at ipamuhay ito. Huwag na kayong gumawa ng sarili ninyong pamamaraan. Nakalatag na ang tagubilin ng Elohim. Sundin natin siya. Hindi na natin kailangan gumawa ng sarili natin na mga paraan. Nagpahayag na si Elohim ng kanyang kalooban. May 3, pero ang totoo ay 4, na uri ng tithes. Ang first tithe ay para kay Elohim upang magamit sa pangangailangan sa ministry. Hindi po ito para sa mga priests o elders lahat. Ang para sa mga priests ay 10% ng tithes. 10% of 10%. Kaya tinatawag na tithe of the tithes. Ito ay 1% lang ng kabuuan ng 10%. Ang first tithe ay para sa lahi ng mga Levita na siyang nangangasiwa sa templo. Pero dahil wala na ang templo at ang mga Levita, ay ibabilang natin ito sa kung ano ang principle sa likod nito.
Ang principle nito ay matustusan ang operational costs ng ministry ng congregation. Kaya sa ating panahon ito ay para sa congregational services. Ang second at third tithes naman ay para sa mga pagdiriwang ng mga takdang kapistahan ni Elohim at para sa kawanggawa. Priority sa kawanggawa ang mga ministry workers. At yung mga walang sapat na kakayahan na makapagdiwang ng feasts. Pero ang mga pondo na ito ay iingatan ng bawat pamilya. Hindi ito ibibigay sa priests o kaninuman. Sariling pangangalaga po ito. Kaya walang dahilan para sa corruption at walang dapat ipag-alala. Ang fourth tithe ang para sa priests o ministers. Pero hindi ito karagdagan na tithe kundi ay tithe of all tithes. Ito ay 10% ng mga tithes. Ito lamang ang ibinibigay para sa mga priests o ministers para naman mabuhay sila at ang kanilang pamilya, kapalit ng kanilang paglilingkod kay Elohim at sa mga tagasunod ng Elohim. Ito ang paraan ng Elohim. Kaya ito din ang paraan at tugon sa mga pangangailangan sa ministry sa ating panahon. Kung sarili ninyong paraan at pamantayan ang ipairil at susundin ay mas may puwang dyan sa pang-aabuso at katiwalian. Una, tao lang ang nagbigay ng pamamaraan. Pangalawa, walang limitasyon ang pagbibigay sa paraan ng tao. Samantalang sa paraan ng Elohim ay hanggang 10% lang ng net income at kung may natira lang naman sa tinubo o kinita. Kung walang tubo o kinita ay walang tithes. Kayo po ang mag-iipon at magtatabi niyan para sa inyong sarili at pamilya. Walang dapat ipag-alala. Walang dapat na ikatakot. Higit na mas marunong po ang Elohim kaysa mga tao kaya huwag na tayo magmarunong. Sundin na lamang natin siya. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.